world, mga igsoon, is because of God's grace. And everything without grace will collapse. Everything without the grace of God will collapse. Gani, I do believe it is very important, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, nga masabtan nato o kaha mapahinumduman kita usab, mahitungod ni ini nga tema nga ginatawag grasya. Ug mao ang tema nga gihatag kanamo nga magsusulti karon nga bulan nga amo i-share kaninyo. We are given the topic of either grace or gratitude. O karon nga hapon, I would like to speak to these two topics of grace and gratitude, not as separate things, but as one thing or together. Tungod, I do believe that the more grounded we are in grace, the more we grow in gratitude. Mga kaigsuunan, if we truly understand that the reason that we are where we are today is because of grace, the more that it will result in gratitude. Og ato natun-an nga concept through the lens of Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 18. If you have your Bibles with you, mga igsoon, let's open it on Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 18. Apan ako lang pagabasahon ang verse 11 to verse 18 of Deuteronomy chapter 8. And in reading the Word of God, may I request everyone to please stand as we give reverence to the Word of God on Deuteronomy chapter 8, verse 11 to 18. You can follow it with your eyes. Ang pulong sa Ginoo nagingon, take care lest you forget the Lord your God by not keeping His commandments and His rules and His statutes, which I command you today. Lest when you have eaten and are full and have built good houses and live in them, and when your herds and flocks multiply, and your silver and gold is multiplied, and all that you have is multiplied, then your heart will be lifted up, and you forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery, who led you through the great and terrifying wilderness, with its fiery serpents and scorpions, and thirsty ground where there was no water, who brought you water out of flinty rock, who fed you in the wilderness with manna, that your fathers did not know, that He might humble you and test you to do you good in the end. Beware, lest you say in your heart, my power and my might and the might of my hand have gotten me this wealth. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it is this day. The Lord bless the reading of His holy word. Magaampo na kita. Amahan nga langit nun, what a joy and privilege it is for us as your people nga makabalik pag-usab dinhi sa imong nga balay alampuanan aron sa pagdayig o paghimaya sa imong balaan nga ngalan. Nagapasalamat kami, O Dios, nga niini nga takna, maabrihan namo pag-usab ang imong nga pulong, o makakaon kami spiritually, pinaagi sa mga pagtulanan nga naa dinhi. It is our prayer, O Lord, nga Ikaw ang makipag-istorya kanamo in your own special way. Help us, O Lord, to remove distractions from us and help us to focus and to learn and to know your word and your will once again, because we know that your word and your will goes hand in hand. It is our prayer that your guidance and your wisdom be upon us sa amo gayud pagtuon sa imong nga pulong, and may it be that at the end of the day wala nay lain nga mapasidunggan ug mahimaya kung dili ikaw lamang. We give you all the praises and the glory even as we dive into your word this afternoon. We commit all of these things to you in Jesus' name. Amen and amen. Pwede na mo makabalik sa paglingkod, mga kaigsunan. Just a bit of a background sa atong gibasa. Ang Deuteronomy is the last speech of Moses actually sa mga bag-o nga henerasyon sa mga Israelites before sila magtabok sa Jordan River aron kuhaon, aron ang kunon ang gisaad sa Ginoo kanila nga promised land. Ang gisaad sa Ginoo sa mga kaliwatan ni Abraham nga ila gayud nga panulundon, ila gayud nga mga inheritance nga kayutaan. Kay nakabalo kita kung ato tan-awon ang history sa Israel nga si Moses giingnan sa Ginoo nga siya dili na makaadto dito sa promised land.
tungod sa sala nga iya nga nabuhat sa pagsupak sa mando sa Ginoo alang kaniya in the past. O dili lang si Moses, kung dili bisan pa man ang mga karaan nga mga Israelinhon nga gikan dito sa Egypt nga nagrebelde sa Ginoo, except lamang kang Caleb o kang Joshua, dili sila makaadto dito sa promised land. Bagkos ang mga new generation lamang, ang ilagayod nga mga anak, mga kaliwatan, sila lamang ang mga mag-adto dito sa promised land. O si Moses, uban ang mga karaan ng mga Israelites, magpabilin dito sa wilderness, o dito sila mga matay. Mauna ang context ni ini mga kaigsunan, o kaning portion sa pulong sa Ginoo, the book of Deuteronomy, mauni ang pamilin-bilin, mauni ang instruction ni Moses, alang sa mga bag-ong mga Israelites, alang sa new generation of Israelites, aron sila makatuon sa mga mistakes, sa mga lessons nga natun-an sa daan nga mga Israelites the hard way. Mao ang iya nga tumong mga kaigsuunan dinhi sa ato nga passage to teach these people what they need to remember, the lessons that they need to remember, the mistakes nga gibuhat sa ilagayod nga mga amahan ug inahan in the past nga dili na nila utruhon. Ug dinhi sa ato nga passage na atay pipila nga makit-an nga gitudlo ni Moses alang kanila mahitungod sa atong nga topic karon nga hapon on grace and gratitude. Ug dili lang sa mga new generation of Israelites, bisan pa man niini nga mga lessons applicable sa gihapon alang kanato sa atong panahon karon. And there are things that we need to understand as we dive into our lesson. And the title of our message this afternoon is Grounded in Grace, Growing in Gratitude. Grounded in grace, growing in gratitude. In my few years, mga kaigsuunan, as a minister, as a pastor, I have experienced countless of grace nga gihatag kanako sa Ginoo. Even sa daghan nga mga panahon nga napakyas ko kaniya, even sa daghan nga mga panahon that I have been faithless, I have depended on my own, I have been negligent in His will and His word, I have been lazy in doing His commands, ang Ginoo has poured out His grace sa ako even when I didn't deserve it. And I'm sure, di lang na sa ako sa ato na tanan. Sa ato na tanan mga kaigsunan. Gani, I really like what how A.W. Tozer defined ang ato gayud nga ang ato nga makit-an grace. Ingon niya dito, grace is the good pleasure of God that inclines Him to bestow benefits upon the undeserving, to demonstrate to the ages the exceeding riches of His kindness to us in Christ Jesus. Og mauna ang gusto nga i-point out ni Moses sa mga katawhan sa Israel in his lecture or in his instruction dinhi. Gani, the first point that I want us to learn karon nga hapon is that our life and their lives sa mga katawhan dinhi sa Israel is purely grounded in grace. It is purely grounded in grace. And to further emphasize mga kaigsuunan ang punto ni Moses, naghatag siya og 5 nga areas in which ang grasya sa Ginoo evident sa kinabuhi sa mga Israelites. And the first thing nga ang grasya sa Ginoo evident sa ilang kinabuhi is when they have received over and over again God's undeserved provision. Undeserved provision. Ingon diri sa verse 3, and He humbled you and let you hunger and fed you with manna. Kung ato basaon mga kaigsuunan ang history sa Israel, makita nato unsa ka reklamador, unsa ka demanding, unsa ka artihon ang mga Israelites gikan pa sa Egypt. Pagkataon-taon, reklamo sila sa tubig. Pagkataon-taon, reklamo sa pagkaon. Gusto pa nila karni permi lang ang kaunon. Gusto nila kung unsa ang cravings nila, mao ang ihatag sa ila. O kung dili mao ang ihatag sa Ginoo kanila, ihatag ni Moses kanila, magbagotbot sila, magreklamo sila, magmurmur sila. If it were us, mga kaigsunan, surely basin makaingon na ta kung naatay gina-offeran og pagkaon o niya dili niya gusto nga kaunon.
kay gusto lang niya ang iyang cravings maong matuman. Siguro makaingon ta, dili ka ani dili ka magkaon, mamatay kas kagutom ka artiban nimo. Siguro kung sa ato nga tawhanon nga pagbati, pwede nato na isulti mga kaigsunan. And yet, even when they did deserve the provision of God, even puro na lang sila bagutbot, yet God, so rich in mercy, gitagaan sila og pagkaon in miraculous ways. Sama sa ato nga passage, kung sa diin gitagaan sila sa Ginoo og mana. And in other instances, kung basaon nato ang history, gitagaan sila sa Ginoo og tubig. Sa panahon nga nagreklamo sila kay pait-pait ang tubig, gitagaan sila og tamis nga tubig mga kaigsuunan. Everything nga gipangayo nila sa Ginoo, He supplied for 40 years in the wilderness. And much like the Israelites mga kaigsuunan, we are also guilty nga reklamador ta usahay. Sahay kabalupod ta mo reklam, dili ta makontento. Dili ta masatisfy kung unsay naa. I'm sure maka-experience ta nga naatay gitagaan nga bata og 10 pesos unya instead nga magpasalamat, magreklamo pag yun, mao lang ni. Kay wala na daw mapalit ang 10 pesos karon, kulangon pag yun ang gihatag. And yet, mga kaigsunan, even in our complainings, even usahay mga Kristohanon, mga reklamador ta, and yet, wala napakyas ang Ginoo sa pag-provide alang kanato. Wala siya napakyas sa iyang provision alang kanato. And secondly, ang grasya sa Ginoo is evident not just in providing for them, but also in preserving their lives. Ngayon diri sa verse 4, your clothing did not wear out on you, and your foot did not swell these 40 years. Grabe nga preservation mga kaigsunan ang gihatag sa Ginoo alang kanila. Even in the rebellion and complaining, ang sinina nila dili na daot og nadunot for 40 years. Unsa ka nga brand, maayo siguro ng paliton kay dali madaot. Og bisan pa man mga kaigsunan ang ilang mga tiil, dili na samdan og dili nakaangkon og injuries for 40 years. Just imagine 40 years nga sigig baklay, sigig lakaw-lakaw sa nagkalain-lain nga dapit. Normally, bisag pila ka oras pa ang ato nga pagbaklay, magsakit na, maghubag, masamdan ang ato nga mga tiil, and yet sila, for 40 years, nga ilang nga pagbaklay in the wilderness, wala napakyas ang Ginoo sa pag-preserve sa ilaha. Sa ato gani, mag-apil pa lang ta sa 3 kilometer nga fun run, murag inighuman, dili na takabaklay og isa ka semana. Kay mutukar ang atong arthritis, mutukar ang gout, ukha sa atong pagka-careless, sige tagkaligyas. Take note mga kaigsunan, ang ilang ginabaklayan din nga mga panahon is wilderness. Dili na sa simentado, dili na sa landong, and yet their lives, even to the smallest detail of their clothes and their feet, were preserved. Maupod sa ato ang mga kaigsunan, bisag sa ato nga kabadlungon o sahay o pagpalayo sa Ginoo sa iyang kabubuton alang kanato sa gihapon. He has preserved our lives. Sa gihapon, maayo gihapon ang iyang ginahatag kanato in preserving us. Nagapamatuod lamang mga kaigsunan that everything we have and are today tungod lamang na sa grasya sa Ginoo. And makita nato mga kaigsuunan, dili lang na mao ang makitaan nato, but thirdly, makita pud nato dira undeserved painful discipline. Ingon diri sa verse 5 of Deuteronomy chapter 8, know then in your heart that as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you. Mga kaigsuunan, one of the most profound grace nga ginabubo sa Ginoo alang kanato og kanila ni ini nga mga panahon is painful discipline. Ang Ginoo tungod sa iyang gugma kanila og kanato uses discipline for us to realize nga wala nay lain nga makahatag og katagbawan, wala nay lain nga makahatag og kalipay, kalinaw kanato kung dili ang Ginoo lamang. O kung usahay nagapalayuta sa iyang kabubuton, ang Ginoo nagagamit og disiplina para ipaduol ta, ipabalik ta kaniya mga kaigsuunan. Remember this, that discipline, though oftentimes painful, is still grace. Discipline, though oftentimes painful,
is still grace. Pwede raman unta nga ang Ginoo pabayaan na lang taniya. Total usahay badlungon man ta, usahay rebellious man ta, idolatrous man ta, pabayaan na lang ta to live away from God, and at the end of the day magkinabuhi ta ug humanon nato ang atong kinabuhi nga miserable and hopeless and helpless. Total gaahi man ta. Dili man tagapatuo sa iya, pwede man nga pabayaan na lang ta niya. And yet because of His love, He uses discipline to correct us, to restore us back to Him. Sama sa isa ka inahan or amahan nga gagamit og disiplina to correct his children out of love. That is why grace, mga kaigsunan, is evident even in painful disciplines. And ikaupat, makita nato dili lang sa disiplina but also makaamkon sila og undeserved protection. Undeserved protection. Diri sa verse 15 ingon diri, who led you through that great and terrifying wilderness with its fiery serpents and scorpions and thirsty ground where there was no water, who brought you water out of flinty rock. Ang Bible nagsulti mga kaigsuunan nga ang Ginoo giprotektahan niya ang mga Israelites sa mga daotang panghitabo, daotang mananap, daotang tao in the wilderness for 40 years. Imagine, ang ilang nga dapit kamingawan. Usahay lasang, usahay teritoryo sa lahi nga tribo ang ilang nga ginabaktas day by day for 40 years. Dili malikayan nga kung sang inaana nga mga dapit, dunay mga ihalas nga mananap. Dunay mga poisonous nga mga insects. Dunay mga halas ug uban pa nga makahatag og harm kanila. Apan mga kaigsunan, bisan pa man sa kadelikado sa ilang palibot, ang Ginoo nagpadayon nga nagprotektar sa mga Israelinhon. Nagapamatuod na that true safety, mga kaigsunan, true safety is not determined in the location but in the Lord's presence. True safety is not in the absence of enemies but in the presence of God. Not in our distance from harm but our nearness to God. Tinuod some of us siguro nakaagi ta nga hapit na disgrasya, hapit na kabsan og kinabuhi or nabagyuhan apan tungod sa pagprotektar sa Ginoo sa kahibulungan nga pamaagi, we have survived. Our lives were protected. Kanina isa ka tawo nag-ingon, if you can't be thankful for what you have received, be thankful for what you have escaped. Daghan nga mga bagyo, daghan nga mga trahedya, mga kasakit ug mga dangerous mga butang ang ato gayod nga nalikayan. Tungod ang Ginoo wala siya napakyas sa pagprotektar kanato. And lastly, makita nato din mga kaigsunan ang ikalima nga grace. Form of grace nga gihatag sa Ginoo alang sa mga Israelites, and not just protection but undeserved promised blessings. There is a verse 7 to verse 9 of Deuteronomy chapter 8 nagingon, for the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brook of water, of fountains and springs flowing out in the valleys and hills, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive trees and honey, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land with stones, whose stones are iron, and of whose hills you can dig copper. Ang Ginoo mga kaigsuunan nagsaad sa new generation of Israelites sa iya nga pagpanalangin nga ang iya nga blessing, ang iya nga provision mao magauban kanila in their future days ahead. What an assurance mga igsuon kay kabalo kita nga kung ang Ginoo magsaad tinuod. Kung ang Ginoo magsaad tumano niya. Kay kung kita mga kaigsuunan kabalo man kita that human as we are usahay kung magsaad ta dili gyud nato matuman. O kaha nakatry ta gisaaran ta sa isa ka tawo apan sa bisan unsa pa man nga pag-expect o paghulat nato sa dugay nga panahon wala gihapon natuman. But God is different mga kaigsunan. The God who displayed His power and might, and the God who was faithful to them in the past
is the same God nga nagsaad sa ila gayud nga ang iya nga pagpanalangin ug ang iya nga pagprovide maong magauban kanila sa kaasa man sila dadon sa Ginoo ug sa ila nga kaugmaon. And that's the same God that we have, mga kaigsuunan. The God who has led us this far is the same God who is sustaining us today and will be the same God who will continue to bless us in the future. O kani nga mga realidad, nagtudlo ka nato that every aspect of our life, grasya lamang sa Ginoo, from our daily provision, from preservation nga ato gina-experience sa matag adlaw, protection, even painful disciplines and promised future, tanan, grasya sa Ginoo. Walay atoa din ha mga kaigsuunan, gani ingon sa Romans chapter 11 verse 36, for of Him and through Him and to Him are all things, to Him be glory forever. Amen. Tanan nga parte sa atong kinabuhi, grasya sa Ginoo. And knowing that, and being grounded in the fact nga tanan nga anaa sila o anaa kita mga kaigsuunan, panalangin nga naambit nato gikan sa Ginoo, Moses now is reminding them of our second point. Is reminding them of our second point, mga kaigsuunan, that they are to grow in gratitude. Because the inevitable result, if we really are grounded in grace, kung masabtan gyud nato mga kaigsuunan, nga grasya lamang tanan sa Ginoo, we grow in gratitude. Samtang naga-increase ang atong pagsabot, ang atong pag-recognize sa grasya sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, nagatubo pud ang kinaiyahan nga mapasalamaton. The more that we realize that the reason that we are enjoying God's blessing today is because of His grace, the more that it will result in a lifestyle of gratitude, because someone has said, gratitude is the echo of grace. Gratitude is the echo of grace. Og dinhi sa Deuteronomy chapter 8, si Moses naghatag og tulo nga yabi o tulo nga mga butang nga makatabang aron magtubo ang mga Israelinhon o bisan pa man kita in gratitude. There are three steps or three keys or three concepts nga gi-share ni Moses alang kanira. And the first thing is that they are to bear in mind the Lord's blessings. There is a verse 2 ingon diri, and you shall remember the whole way that the Lord your God has led you all these 40 years in the wilderness. Ang pulong diha mga kaigsuunan nga remember means to recount, to put to mind, to think on, to bear in mind. Buti pasabot si Moses, gina-encourage niya ang mga Israelites that one key to live in gratitude is to think of those times nga gipanalanginan sila sa Ginoo. I do believe mga kaigsuunan kung pwede lang nato isulat sa libro tanan nga panalangin nga ato natagamtaman, ato naambit gikan sa Ginoo, gikan pa sa una hangtod karon. Kung isulat nato na sa libro, pila nang library ang ato mabuhat. Because we cannot count those numerous times in which we have received grace upon grace gikan sa Ginoo. And Moses is telling them to remember. Remember nga nakalahutay, nakahuman, nakaalingkawas kamo in ato nga mga kaagi ninyo in the past, dili tungod sa inyong mga abilidad, kung dili tungod sa grasya sa Ginoo. How many times have they failed the Lord? How many times have they become faithless and turned back from Him? Apan sa gihapon, bisan pa man sa ilang kapakyasan, God has sustained them over and over again. Ug mao na ang point nga gusto i-drive sa atong passage bisan sa atua. Because even in our faithlessness and lack of trust sa Ginoo from time to time, still ginapanalanginan niya ta matag adlaw. And if we really bear that in mind, if we really think about those things, surely we will grow in gratitude. Someone has said, God's past faithfulness is the foundation of our present thankfulness. God's past faithfulness is the foundation of our present thankfulness. And second key
nga gihatag ni Moses aron magtubo kita in the attitude of gratitude is not just we are to bear in mind the blessings of God, but we are to bless the Lord. Ingon diri sa ato nga passage on verse 10, and you shall eat and be full, and you shall bless the Lord your God for the good land that He has given you. Ang pulong diri nga bless sa ato nga passage, mga kaigsuunan, means to kneel as an act of adoration. It means to be amazed. Ang pulong actually nga blessed din, he means to be amazed, to be awed by who God is and what He has done sa ilang kinabuhi ni nga mga Israelites. Moses is telling them to focus their attention sa Ginoo, not in their circumstance. Because this was the lesson nga natun-an nila the hard way sa mga karaan nga mga Israelites, nga every time nga tagbo sila og bag-o nga circumstance sa ilang kinabuhi, nga sa circumstance na lang sila ga-focus, dili sa Ginoo nga nagagiya kanila. They become faithless because they are overwhelmed with the circumstance, not focusing on the Lord who gave them countless victories in the past. And si Moses nagaingon sa ilaha mga kaigsuunan to focus their attention on God and to be awed and to be amazed by who God is. The same challenge kanato sa atong panahon karon mga kaigsunan. Usahay sa ato ang kinabuhi, we are amazed at someone or something tungod sa nagkalain-lain nga factor. Siguro ma-amazed ta sa isa ka tawo tungod sa iyang beauty, tungod sa iyang talent, tungod sa iyang wealth, tungod sa iyang abilidad, tungod sa iyang personality. Na kung kita ma-amazed ta sa isa ka tao or isa ka butang that is imperfect in this world, how much more should we be amazed by the perfect God? So sa mga tao or mga butang, there are times nga sa bag-o pa lang nato nailhan, makit-an nato, ma-amaze ta, but as time goes by sa atong panag-uban ni ana nga tao, ang atong amazement gakawala tungod gakakit-an na nato as we begin to see their flaws, their sins, their weaknesses, their struggles with sin and self. But sa Ginoo it's different. The more that we focus on God, the more that we see who God is and what He has done, the more that we are amazed by Him. And the more that we are amazed by Him, the more that we will want to focus our lives sa iya. And if we really focus our life on who God is and what He has done, then everything else becomes secondary. Everything else becomes secondary. We begin to see ang mga circumstansya nga gaabot sa ato ang kinabuhi in a bigger perspective, as part of God's sovereign plan. Mga kaigsunan, the more amazed we are sa Ginoo, the less worried we are. The less worried we are sa mga circumstances, especially those things that are beyond our control. The more we focus on our lives sa iya, the more that we will trust Him and the more that we will live in gratitude. The more that we will live in gratitude. And third exhortation ni Moses kanila to develop the habit of gratitude is not just that they are to bear in mind the blessings of God, not just that they are to bless the Lord, but thirdly, they are to beware of pride. To beware, mga kaigsunan, of pride. Dinhi sa verse 17, ingon dinhi, beware, lest you say in your heart, my power and the might of my hand has gotten me this wealth. This is a reminder from Moses sa mga new generation of Israelites nga magbantay sila, magbinantayon sila, kay basin mag-abot ang panahon nga panalanginan sila sa Ginoo, mga butang nga makahatag og prosperity kanila, tagaan sila sa Ginoo og maayo nga kaugmaon, abunda nga panudlanan, lamian nga mga pagkaon, pagkanindot nga mga yutaan og mga panimalay. And in those moments of prosperity and abundance, malimtan nila ang Ginoo. Malimtan nila ang Ginoo. Kani sa verse 11, kung ato tanawon ng atong mga Bibles in Deuteronomy chapter 8, ingon dito, take care lest you forget the Lord your God. Kay basin malimtan nila that everything they have accomplished
and everything that they own are God's grace to them. Gani na isa ka tawo naghatag og warning kanato unya, prosperity can be more dangerous than poverty if it leads to forgetting the Lord. Prosperity can be more dangerous than poverty if it leads to forgetting the Lord. Moses is reminding them to beware of pride. Kay basin hunahunaon nila, nga tanan nga naangkon nila, tanan nga natagamtaman nila tungod sa ilang kaugalingon nga kusog, tungod sa ilang abilidad, tungod sa ilang kaalam o kamaayo. Na ay nag-post nga sa social media few months ago, o hangtod karon dili gyud na ako malimtan. One time nag-post siya dito sa panahon nga naging successful siya sa iyang kinabuhingon niya dito. Why would I thank God? It's me nga naning kamot nagkugi. I should be the one being praised, not God. May we be reminded, mga kaigsuunan, that apart from the grace of God, we cannot even breathe at this very moment. We cannot even breathe at this very moment. Busa beware. Basin ang garbo maong magtulod ka nato to forget God and think of ourselves more highly than we ought to think. Someone has said, blessings are not trophies of our achievements. They are reminders of God's kindness. They are reminders of God's kindness. As Christians, gipahinumduman kita, bisan ako mga kaigsunan sa atong passage, nga magbinantayon kita sa isa ka kinahiyahan nga garbuso, nga proud, nga mahilig ipadayag ang mga maayong ginabuhat or na-accomplish para kita ang daygon, para mabilib ang mga tao, uban nga tao sa ato ang mga kaigsunan. Pride, usahay magtulod kanato to think of ourselves. Nga pinaagi na sa atong kaalam, pinaagi na sa atong kusog, nga mao ang rason sa pag-uswag o pag-ambit nato sa mga panalangin. Kay makaingon ta sa atong kaugalingon, ako nagyud ni. Mga kaigsunan, wala tay angay ikahinambog sa Ginoo o sa uban nga tao. Why? Because all of our efforts, all of our good deeds, nabuhat nato tanan tungod lamang sa Ginoo. O wala tay maipasigarbo because without Him, we are nothing. Without God, we are nothing. And there is this song nga gi-compose sa mga Kesig conference back when I was in high school, nga hangtod in Benguet, nga hangtod karon I can still remember. Nagingon ang lyrics sa kanta sa mga Kesig conference during that time. It's not all about me. It's all about God. Everything I accomplished, my works and my plans. It's not all about me, it's all about God. I am nothing without Him. Mauna ang mga butang matun-an nato mga kaigsunan as we dive into our passage in Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 18, and to sum it up mga kaigsunan, mao ni ang atong makitaan that we are grounded in grace. We have received undeserved provision, undeserved preservation, undeserved painful disciplines, undeserved protection, undeserved promise of blessing sa iya, o kana nga mga butang magproduce kanato og growing attitude of gratitude. As we bear in mind ang mga panalangin nga ato naambitan, as we mga kaigsuunan bless the Lord, and as we beware of our pride. Og mga kaigsuunan, dili lang na lesson para sa mga Israelites, but sa ato karon nga mga panahon. Mao na ang desire sa Ginoo alang kanato that as He is pouring His grace day by day, that we are growing in our gratitude. I already shared this quote, but allow me to share it again. Na isa ka tawo nagingon, one of the most significant changes that Jesus Christ wants to make in our hearts and lives is to transform us into people who are continually grateful. Now mga kaigsuunan, if we are grounded in grace, we are growing in gratitude, and as a response, unsay mahitabo? As we are grounded in grace and growing in gratitude, unsay mahitabo as a response nato for this reason and result? We are to respond in
Kung gusto ninyo na mabalaan, magbalik mo sa prayer meeting this coming Wednesday to know ang atong third point, mga kaigsuunan. And as I close, tinuod sa taliwala sa atong tagsa-tagsa nga mga ginaagian, nga mga pagsulay o mga kalisod, we are still to be thankful kay naatay Ginoo who is faithful in leading us through all of the circumstances in our lives. Amen? As we'll end with this quote by John Piper, I don't always agree with all of John Piper's theology, but I agree with him when he said, nothing is more pleasing to God than a thankful spirit that traces every gift back to His grace. Every good and perfect gift gikan na sa Ginoo. Everything good nga ato nga gakatagamtaman niini nga mga panahon ug matagamtaman pa in the future sa iyang pagpanalangin kanato is because of Him and His grace alone. So may our lives be overflowing and be saturated with growing attitude of gratitude. Mag-aampo kita, Father, we thank you for your word. We thank you for reminding us of these things, mga kaigsunan, and help us, O Lord, to not just be hearers, but doers of your word. Help us, O Lord, dili lang nga ibutang sa amo gayud hunahuna o kasing-kasing nining mga pagtulunat, but really to live the lifestyle of gratitude, of gratefulness, of thankfulness sa amo ang kinabuhi. Nga every time nga naay mga sitwasyon nga makaingon kami lisod man, matintal kami nga mag-complain, matintal kami nga magreklamo, matintal kami nga magbagulbol, that we are to remember how you have been faithful to us and to face those difficult challenges with gratefulness, knowing that the God who has been faithful in the past is the same God who will sustain us through all these circumstances at this very moment. Father, it is our prayer that your blessing be upon your word and be upon your people in the name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. Maayong hapon sa tanan. Salamat, Lord, ng kapon mo sa among panibahon. Salamat, Lord, sa imong kaayo kanamo. Ikaw, Ginoo, ang sur sa tanan. Busa kani kapahinundom sa among pagkinabuhi diha kanimo, Ginoo. Nga magbantay kami sa among paglakaw diha kanimo. Agsaksi usahay, Lord, magasulod sa among ulo ug usa kanay kabahin nga ang garbo magpatibabaw. Busa, Lord, tabangin mi Ginoo sa among paglakaw matag adlaw. Tagaay ming malumo nga kasing-kasing sa among kapadayon pag alaga di kanimo. Tungod kay ikaw nagpresentar sa among kinabuhi, gitaga mo kami dalan ug imong pulong ug tagiyahan kanamo. Salamat ni tanan, Ginoo. Upadayon kami sa among paghatag sa among gasa o among tithe para sa kalambuan sa imong bulhatod sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
Mayong hapon sa tanan. Um, can you say hi sa inyong sa inyong tapad baka ha? Sa inyong likod? Basig wala po mo anyways, welcome everyone. Nabay first time nato mauban sa tong panimbahon karon. Nabay first time. Anyways, kung wala matag-isa ka nato, no? You're all welcome, and maybe nagbalik-balik na kamo diri, you're still welcome, and we are praising God that you have joined us in worshiping God no karon nga gabi. So di naman kita magalibot, kinamustahan ay akong ihatag ang time karon kay Sister Bebot for some announcement with regards sa to ang upcoming Thanksgiving. Maayong hapon pag-usab. Salamat Pastor Ethan. So kini update lang sa atong Thanksgiving for the coming December 7. So nakita ninyo din sa gawas katong gibutang gi-post bitaw. So mapasalamaton ta sa Ginoo sa iyang kaayo. Adunay mga individual nga naglista na didto. Apan padayon ta gihapon sa pagampo, padayon ta sa hatag pinaagi na atay mga wala pa diha na fill in ang fruits, ang vegetables ug uban pa. And one thing, na tradisyon na nato ang atong Thanksgiving na after nga ma-distribute na ang pagkaon or while gakaon ta, na atay ginahimo nga raffle. So unsa man na siya, part of it ang katong ulo sa atong lechon, ang tiil, and then mas mabibo or mas daghan pa unta nga makadawat sa atong raffle pinaagi sa atong paghatag. Matud pa, kung naata sa atong panimalay na ay mga butang nga dili na bitaw nato gakagamit, kita mismo nga sa ato dili na nato magamit apan magamit sa uban. So kung pwede inyo nang i-share, mahatag ninyo na dadon lang din sa church before the Thanksgiving kay para ato sad na siyang ma-share sa uban. Sama sa kung naa ka day extra nga naa kay cup and saucer, naa kay extra nga plato, kutsara, tinidor, baso ug uban pa. So ana asad gihapon, posible na itandugon sa Ginoo nga maghatag gyud og mga brand new nga mga butang, meaning naa kahay pwede mo hatag og iron or rice cooker, stand fan, o ang pinakadako kung naapagay mo hatag og washing machine or refrigerator, di ba? Sadya kayo, bibo kayo, daghan ang magpabilin o pinaagi ni ana ang tanan mapanalanginan. Dili lang ang isa ka tawo nga makadawat, ilabi na mapanalanginan gid tong tawo nga maghatag, di ba? So salamat kayo, padayon ta magampo mga kaigsuonan kay we have only 2 Sundays left para sa atong Thanksgiving ug ato ning timbayayungan tanan nga aron ang tanan malipayon pinaagi sa pag-celebrate sa atong Thanksgiving. Maayong hapon. And for our closing hymn karon nga hapon, ditoon niya sa langit. Ang kaluoy niya ugugma ni Jesus awiton ta kayo niya sa kalangitan may inandam nga dapi dito niya sa langit o pagkamalipa tagayon kuyog man kang Kristo isinggita ang pagdaog sa daghan mga kung matapos na ang panahon dito niya sa langit o pagkamali pa tagayon
kuyugma ka isinggita ang pagdaon pagtugon niya og kung makitaan may pahulay na kita dito niya sa langit o pagkamali pa yung tagayo kuyugma kang Kristo isinggita ang pagdao. Before we sing ang last stanza, may I request everyone to please stand. And after ani, atag nato ang time kang Pastor Vinard to close us in prayer.